Mahal naman ang mga bilihin dyan sa South Korea. Kaya kahit malaki ang sahod, wala din matitira. Kaya mas maganda pa rin dito sa Pinas. Mura ang bilihin. Ganyan yung ibang nabasa ko, pero alam nyo ba na kahit mahal ang bilihin dito sa South Korea, kayang-kaya mo bumili ng iPhone 14 sa isang buwan sahod lang? Kasi ang minimum wage dito sa South Korea ay 2 million won o nasa 85,000 pesos. At kapag may overtime ka at sumasahod ka ng 3 million won, nasa 120,000 pesos. Kaya mo bumili ng kotse sa sahod mo ng isang buwan. Kaya madaming mga binibinta kotse dito, 2 million to 3 million, at siyempre kung may kotse ka, dagdag bayaran ng insurance. Kung maluho ka dito, mabibili mo lahat ng gusto mo. Pero siyempre, aasahan mo, wala kang maiipon para sa future mo. Kung makapagtrabaho ka dito sa South Korea, huwag mo sayangin yung pagkakataon habang nandito ka pa. Kasi sa sobrang hirap ng pagdaanan mo sa exam, skill test at paghihintay ng employer bago masilig, halos araw-araw ka mag-pray kay God na sana masilig ka. Ako, nagbigay lang ako ng idea sa inyo kung paano mag-apply dito sa South Korea based on my experience. Kung paano ako nakarating dito. Biruin mo, kahit hindi ka nakapagtapos ng elementary, basta ikaw ay 18 to 38 years old, pwede kang makapag-Korea kasi ang Korean language lang ang dapat mong pag-aralan para makapasa sa exam. Hindi mo na kailangan ng diploma o certificate.